Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon, mga kabunyog, ang isa pang ginawa ni Ruby na kapalpakan. Kahapon, actually scripted yung ginawa ng tatlo. Scripted. Ang linaw na scripted yung tatlo. Ang tinutukoy kong tatlo, ayan, itong tatlong ito, si Rubin, si Pia, at saka si Alan, saka si Pia. Bakit nasabi nating scripted? Kahapon, dapat kahapon oral arguments doon sa motion para isubpina ang mga bank accounts, bank records ni Sara at ni Manscarpio, pati tax records, Yun yung dapat agenda kahapon, pero hindi. Pagsimula pa lang ng trial kahapon, bumanat na si Robin, humingi na ng oras. Siya kaagad nung nagsalita kahapon. Pumisisyon kaagad si Robin. Alam niyo kung anong sabi niya? Yan, sabi ni Robin. Magbigay ng isang maiksing manifesto. The gentleman has 2 minutes. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong, sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay mayroong dapat tayong pangambahan? Sapagkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Yan ang ni Rubin, mga kabunyog. Yan yung niya kahapon, yung speech niya. Ang tinutukoy niya dyan, kasi nga si Director Matibag, nagpahayag si Director Matibag na iimbestigahan na yung posibleng anomalya doon sa 2019 Southeast Asian Games. Yung kasing panahon ni Duterte, dito ginanap yung 2019 Southeast Asian Games. Doon sa Tarlac, ang daming mga pinagawa na mga istruktura doon sa Tarlac. Ang lalaki, ang mamahal. Yung New Clark City, 10 billion yata ang halaga nun.
Sino ang nagpagawa ng mga yon? Sino ang head ng organizing committee ng 2019 Southeast Asian Games? Si Alan Peter Cayetano. Yun din yung controversial na may pinagawang kaldero, yung cauldron, yung sinisindihan ng apoy sa opening ng palaro ng games. Ang mahal, 55 million. Kaya malaking issue yan noon. Anong klaseng kaldero yan? Kaldero, 55 million? Yon. Ay ngayon, iniimbestigahan na ng NBI. Sabi ni Director Matibag, mayroon sa aming mga nakarating na mga impormasyon na maraming mga posibleng anomalya sa ginawang 2019 Southeast Asian Games. Kaya nagbuo na daw siya ng task force para imbestigahan ito. Ay ngayon, si Robin Padilla, kaagad-agad nagsalita kahapon. Ano daw bang nangyayari na ngayon? Bakit daw ganun ang nangyayari sa hukuman? Ibig sabihin yung impeachment court. Hindi niya daw alam. Eksakto lang ba itong na nangyayari o ito po ba ay sinasadya? Ang tinutukoy niya ang tinutukoy niya ni Robin Padilla, kung yun bang pag-iimbestiga kay Alan Peter ay sinasadya o eksakto lang, ibig sabihin eksakto lang, parang normal, hindi naman walang politika, trabaho lang kumbaga. Ang sinasabi ni Robin, dapat po ba tayong mangamba? Alam mo Robin Padilla, nung panahon ni Duterte na inaamo mo at saka sinasamba mo, mas matindi ang ginawa noon. Noon walang mga due process, walang investigasyon. Pinapatay na lang ang mga tao noon. Tapos ngayon ganyan ang tapos ganyan ang mga dialogue mo. Para nangangamba ka para kay Cayetano. Iimbestigahan pa lang naman yan. Buti nga iniimbestigahan. Ay yung mga pinatay nung panahon ni Duterte na amo mo. Nagmamalasakit ka ba doon? Hindi nyo nga dinaan sa due process yun. Walang mga due process. Buti nga itong si Cayetano. Due process pa yan. Iimbestigahan pa lang naman. Wala pa namang kaso yan. Yan ang problema sa iyo, Robin. Kung makapag-obserba ka, akala mo naman, tama yung mga sinasamahan mo. Ang problema, sumasama ka kay Duterte, panatiko ka ni Duterte, idolo mo si Duterte, anong ginawa ni Duterte? Ang daming pinapatay. May due process ba yon? Wala. Ngayon, nangamba ka ba noon? Nangamba ka ba? Nagmalasakit ka ba sa mga taong pinapatay na yon? Wala. Tapos ngayon, nagmamalasakit ka kay Cayetano na sa tingin mo, parang si Cayetano pinupolitika. Ay kung wala naman siyang sala, di walang problema, harapin niya. Di ba? Ganun lang yun. Kaya kahapon, parang scripted yung ginawa ng tatlo eh. Si Robin muna. Si Robin muna yung nagsimula. Pagkatapos, pasok si Alan Peter. Pagkatapos si Pia Cayetano na. Si Pia Cayetano naman mangiyak-ngiyak, drama na naman. Ito yung mga dialogues nila kahapon yan. Nandiyan The manifestation of Senator Judge Padilla is noted. What is the pleasure of Senator Judge Mr. Cayetano? Presiding Alan? Officer, Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 Organizing Committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a
personal collective privilege, but I don't want to start that. Senator proceeding. Judge Cayetano may make his manifestation. For the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpi ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yun. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the execution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan nyo yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure, but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain, pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in
in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time. And this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or
or acquittal to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Pia Cayetano? Mr. President, Presiding Officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30+ pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space, napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun, pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko, di ako nagyayabang or anything, it's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit, sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone, which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong paimbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing. Ang sinasabi kasi ng magkapatid na Cayetano, parang tinatakot sila ni Matibag kasi isasalang si Matibag next week sa Tuesday sa Kamara doon sa Senado doon sa impeachment trial. Kasi magtitistigo si Matibag. Parang ang sinasabi ni Pia Cayetano at saka ni Alan Peter, ini-intimidate sila, tinatakot sila ni Matibag para wag daw tanungin si Matibag. Sus naman, paano naman matatakot si Matibag sa kanila?
Ha? Matatakot ba yun si Matibag sa mga questions ni Alan Peter at saka ni Pia Cayetano sa impeachment trial sa Tuesday? Napakasimple lang naman nung gagawin ni Matibag. Unang-una, testigo lang naman siya, hindi naman siya akusado. Bakit naman siya matatakot kay Pia Cayetano at kay Alan Cayetano? Pangalawa, abogado siya. O, wala. Ang pinapalabas kasi ni Alan Peter sa ni Pia Cayetano, kaya sila hinaharas, ini-intimidate ni Matibag kasi isasalang ito bilang testigo next week. Para daw hindi tanungin si Matibag ng tanungin nila Alan Peter, parang ini-intimidate. Ang babaw naman ng rason na yun. Ang babaw ng rason na yan. O kaya lang, ang nagpasimula ng scripted na yan na kahapon, si Rubin. O, si Rubin muna yung introduction. Katapos si Alan Peter. Tapos si Pia Cayetano. Kaya yung tatlo kanina ay kahapon yung trayo. Yung trayo na yan. Nagmamakaawa sa mga senador. Ginugulo nila yung Senado. Ang tagal nilang ginulo. Tapos ngayon magmamakaawa sila sa mga colleagues nila, mga kasamahan nilang senador. Ewan ko lang kung suportahan sila dyan. Okay. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ating topic ngayon dito sa Kape at Kwentuhan. Magandang araw sa inyong lahat. Subaybayan po ninyo lagi ang aking mga talakayan. Mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.